Una sa lahat, congratulations Kevin Ko and Johara Soriano sa inyong kasal sa araw na ito. Tiyak na ang araw na ito ay di malilimutan na araw sa inyong buhay. It's improbable, the chances of me finding you. Electric fan. Nabasa ko niya eh. Wow! Ay, gagawin ko dito. Wow! Ito yung gusto kong gitara. Ano yan? Gitara. My bones are safe and my heart can rest, knowing it belongs to you, you. My world is changed and it's cradled by the comfort that is you, you, you. Thank you. See you later. Love you. Nobody knows. Nagkakilala kami sa Kingdom Hall namin. So, bagong lipat sila nun sa amin. Kaya talagang napansin ko siya. Ang totoo, ang pag-aasawa, ito ay isa sa mga probisyon o paglalaan ng Diyos na Jehovah para sa namamalaging kapakinabangan at kaligayahan ng kanyang mga anak dito sa lupa. Nobody knows how we go, oh, and we're alone. It's like we're home. Nobody knows. At tiyak na tayo rin lahat ay nananabik din sa kasalang ito at sa wakas, ikakasal na rin si Kevin at Johara. Love lang tayo, masaya lang. And syempre, hindi maiwasan yung hindi mag-away. Pero ayusin natin hanggat maaga. Huwag nang paubutin ng 1 week or what. Ang hirap yun. And so mine, so ito na nga. Ito na yung pinakahintay natin yung araw. So it's been 13 years. 13 years tayong mag-girlfriend, boyfriend. So ito na yung day na yun. Pero ito pa lang yung start. No? So 13 years down and forever to go. So see you mamaya. Ikaw ba
Johara Soriano sa harap ng Diyos na Jehova at ng mga saksing ito ay kumukuha kay Kevin Ko bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo ay kapwa nabubuhay? Opo. Iyan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at sila ay magiging isang laman. Ang isang asawang babae na nagpapasakop at may matinding paggalang sa kanyang asawa ay lagi siyang nakikipagtulungan upang magtagumpay ang kanilang pagsasama. Thank you sa gift. So ito yung matagal ko nang tinitingnan na guitar. So pag pumunta tayong mall, ito yung tinitingnan ko, pero parang ayoko siyang bilhin kasi sabi ko, meron pa naman akong gitara sa bahay, pero thank you sa pagbili nito. So talagang na-appreciate ka. Magpakita kayo ng tunay na pagmamalasakit, kabaitan, kapakumbabaan, kahinahunan at pagtitiis. Yan yung iba't ibang bahagi ng pag-ibig na dapat ninyong linangin bilang mag-asawa. Excited na akong na makasama ka, and excited na din ako magkaroon ng family sa'yo. Alam ko magiging mabuti kang ama. Wow, ama agad. Ayun, sa mga kids natin, syempre, and palakihin natin sila ng may takot kay Jehovah, and may kasama na ako mag-ministry, and ayun, sa pagdalo, ganun din ako mag-isa. Sobrang thankful din ako kasi ikaw yung pinakasalan niya. Mag-enjoy lang natin yung life natin together, kung paano natin enjoy yung life natin ng mag-boyfriend-girlfriend. So ngayon, everyday na tayo magiging magkasama, kaya yan, iwasan ko na yung maging bugnutin. Ang pag-aasawa ay inihalin tulad sa isang lubid na dalawa ang hibla o ikid. Pero nagiging matibay lang ito kung ang mag-asawa ay nagkakaisa sila at nagtutulungan. Mas titibay ang inyong pagsasama kung magiging pangunahin o gawin ninyong sentro ng inyong buhay ang Diyos na Jehova.